una sa lahat. Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. This is the words that came from the President. He wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang krisis sa langis. Sobrang mahal na petrolyo, hindi pa may tuturing na krisis ayon sa Malacanang. Pero may binubuo na raw silang crisis committee. Ipit supply modus, pagsasara na mahigit 4 na gasolina, iniimbestigahan ng PNP. Gamunggo na lang ang kita. Mas malawak ang tigil pasada ng mga jeep, pati UV Express at mga motorcycle taxi kinakasa sa Huwebes at Biyernes. Gusto nang gamitin agad ni Pangulong Bongbong Marcos ang emergency powers para tapyasan ang excise tax sa langis sa gitna yan ng walang prenong taas presyo sa petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, nung isang linggo ay mismong Pangulo na nanggaling na di pa niya sigurado kung tatapisan ang excise tax at ngayon ay nais na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ano nangyari? Jiggy, last week nagkaroon tayo ng chance interview ang mga Malacanang reporters kay Pangulong Bongbong Marcos at tinanong natin siya kung kailan niya ba planong gamitin yung emergency powers since aprobado na ng parehong Kongreso at Senado yung hinihiling niya na emergency powers para either masuspend or makaltasan yung excise tax dito nga sa produktong petrolyo. At ang sagot sa atin dyan ni Pangulong Marcos, depende pa sa mangyayari dahil medyo komplikado nga daw yung calculations pagdating doon sa presyo ng petrolyo. So nilinaw natin yan kanina sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at sinabi niya na oras na lumapag ang panukala sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos, agad niya itong pipirmahan. Dahil siya naman talaga yung nagsabi o nag-certify dito bilang urgent, kaya minadali rin ng mga mababatas itong pagkakaroon ng panukala. Pero ibang usapin daw yung pagpapatupad nito dahil malinaw din naman daw na merong probisyon doon sa nasabing panukala na para maipatupad itong emergency powers o ibig sabihin ay magamit ni Pangulong Bongbong Marcos itong emergency powers para kaltasan ang excise tax ng petrolyo, kailangan daw na umabot ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo at tumagal ito ng 30 days. So sa kasalukuyan, hindi pa naman daw umaabot ng 30 araw itong mataas na presyo ng petrolyo. Bagamat alam natin na mahigit $100 per barrel na ang presyo nito. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Claire Castro. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. I am not so sure right now. But this is the words that came from the President. He wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Oo nga, Maricel, lagpas na sa $80 kasi last week dito rin sa USL, 115 na yung sinasabi na presyo ni Regina Lay. At itong sobrang taas na presyo ng petrolyo para sa Malacanang, may tuturing na ba nila itong krisis talaga? Alam mo, Jiggy, kahit na lumobo yung presyo ng petrolyo, sinasabi ng Malacanang, iginigiit pa rin nila na wala pa tayo dun sa level na matatawag na meron ng oil crisis dito sa Pilipinas. Bagamat yung ilan dun sa mga officials natin, kagaya ni Senador Sherwin Gatchalian, ang tingin niya, may mga manifestations na nandun tayo sa crisis kasi medyo matagal na nakaka-experience tayo ng mataas na presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas dahil nga dun sa nangyayaring gulo sa Middle East. Pero ang paliwanag kasi dyan, ni Yuse Claire Castro, base na rin daw sa paliwanag ng Department of Energy. Dalawang klase daw kasi yan. Problema sa supply, problema sa presyo. Sa ngayon daw, wala daw kasi tayong problema sa supply. Meron tayong sapat na supply ng petrolyo, kaya daw hindi maituturing na nasa krisis tayo. At dahil nga tumataas ang presyo ng petrolyo, ang tawag daw dyan ay price disruption. Pero kasi matatandaan natin, Jiggy, doon lamang sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mariveles, Bataan, nung nakaraang Huwebes, ginamit
ginamit din mismo ng Pangulo yung term na oil crisis. Kaya kanina doon sa press briefing, yan mismo yung tinanong natin kay Yuse Claire Castro. Bakit ang sabi ng Pangulo, oil crisis na tayo? Pero ang paglilinaw dyan ni Yuse Castro, yung tinuturing daw o tinutukoy daw ni Pangulong Marcos nung nakaraang linggo, oil crisis sa Middle East. Hindi raw yung krisis dito sa Pilipinas. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. At Maricel, ikaw, mismong insider ka dyan, naririnig mo sa Malacanang, yung mga usapan dyan, mga bulungan, hindi na talaga may kakailan na umaaray na yung taong bayan sa presyo ng lahat. Meron ba talagang solusyon yung administrasyon? Well, aside doon, Jiggy, sa mga sinasabi nila na plano nilang dagdagan yung mga ayuda doon sa mga apektadong sektor at plano rin nilang tulungan pa yung mga nasa middle income family. Pamamagitan nga dyan yung pagbibigay ng diskwento doon sa MRT at sa LRT. Ang nabanggit sa atin kanina ni Yuse Castro, meron din daw binubuo ang Malacanang na Crisis Management Committee. Nandito yung medyo ironic na parte, Jiggy, no? Kasi sinabi rin nila sa same briefing na wala tayong oil crisis pero meron silang binubuong Crisis Management Committee. Wala pang detalye kung sino-sino yung magiging bahagi nitong nasabing komite, kung sino yung o kung anong ahensya yung magli-lead dito sa nasabing komite. Pero ang paliwanag dyan ni Yuse Castro, ang tututukan daw nitong Crisis Management Committee na ito ay to ensure na hindi talaga tayo magkukulang ng supply. So nilinaw pa natin further sa isang Viber message ang sinabi sa atin ni Yuse Castro na mas maigi na daw na maging maagap. Dahil ayaw naman natin na tutulog-tulog kahit na alam daw na merong problema dyan sa Middle East at hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal itong problema natin sa petrolyo. So mas maigi daw na ngayon pa lang ay naghahanda na raw ang Malacanang ng pagbuo ng komite na tututok sakaling lumalaman ang problema. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Para makatulong sa supply, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-angkat at paggamit ng mas mababang kalidad ng petrolyo o yung tinatawag na Euro 2 fuel. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, Euro 2, ano? Parang Euro 4 o Euro 5 na ba tayo dito sa Pilipinas? Parang paatras. So, anong kaibahan nito talaga? Tama, Jiggy, Euro 4 na tayo dito sa Pilipinas. Pero itong pinopropose ng DOE o itong pinag-uutosan ng DOE, Euro 2. Ang kaibahan nito, well, mas mura itong Euro 2. Yun nga lang, considered na mas marumi ito. Kasi itong Euro 2 na diesel, in particular, ito ay may 10 beses na mas maraming sulfur content kumpara sa Euro 4. So, ang consequence ito, mas marami ito binubugang toxic fuel sa ere. So, mas matinding pollution yung naidudulot nito sa ating hangin. 2016 nung ipinag-utos ng DOE na puro Euro 4 na lamang ang ibenta ng mga oil companies, Jiggy. Gerard, tandaan ng DOE, may Clean Air Act, may batas laban sa polusyon. Baka may vina-violate sila dito sa pag-aangkat nito. At pangalawa, di ba ang mga sasakyan ngayon medyo advanced na. So hindi ba ito makakasira? Anong pwedeng gumamit nitong Euro 2 na ito? Tama, Jiggy. Ang sabi naman talaga ng Department of Energy tungkol dito, ito ay pansamantala lamang at targeted lamang. So, ang pwede lamang gumamit itong Euro 2 diesel ay yung mga sasakyan na ginawa bago ang taong 2015 at pati na rin yung mga power generators natin, mga power plants at pati yung mga sasakyang pandagat. So, in particular, ang mas magbe-benefit dito ay yung mga traditional jeepney natin, Jiggy. At paliwanag rin ng DOE, Jiggy, hindi ito magiging replacement doon sa ginagamit natin ngayon na Euro 4 diesel, Jiggy. At ano ba nila to? Parang ililabel lang tama para hindi magkalituan sa bentahan ng Euro 2 at Euro 4? Naku, Jiggy, alam mo ang kwento sa atin ng mga experts ay hindi talaga pwedeng pagsamahin itong Euro 2 at saka yung Euro 4. So, kailangan sa transport pa lang, hiwalay na ito, pati doon sa mga storage dito sa mga gasoline stations, kailangan hiwalay. Kasi kapag isinama yung Euro 2 sa Euro 4, considered raw na, na parang contaminated na yung Euro 4. Kasi ang magiging consequence kasi pag ginamit itong Euro 2
dun sa mga mas moderno, yung mga mas bagong model na sasakyan, pwedeng ma-damage yung engine at medyo malaking gastos ito para sa mga motorista. Jiggy. At anong reaksyon ng mga oil companies dito sa Euro 2 option ng DOE? Alam mo, Jiggy, aminado yung mga oil companies na medyo mahihirapan silang ipatupad ito. Pakinggan natin yung pahayag ni Leo Bellas, ang presidente ng Jetty Fuel. Dapat maglagay ka ng isa pang tangke na dedicated for Euro 2, which medyo hindi ganun kadali, no? Medyo malaki yung cost din yan. At saka pangalawa, meron ding space requirement. So it would mean na talagang it can cause inconvenience dun sa station. At Jiggy, maidagdag ko lang, nakaamba na simula bukas yung malakihan na namang oil price hike. At ang madadagdag nga sa presyo ng diesel ay nasa 17 pesos at sa gasolina naman ay 8 pesos per liter. So yung diesel natin posibleng lumampas pa ng 120 pesos at yung ating gasolina ay nasa 95 pesos per liter. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Susunod, mas malaking tigil pasada, kasado na. At Malacanang pinaubaya sa ombudsman kung dapat kasuhan si Congressman Romualdez kaugnay sa flood control scam. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kung walang makakapigil sa taas presyo ng petrolyo, wala rin makakapigil sa damdamin ng mga tsuper. Mas malaking tigil pasada ang kinakasina ngayong Huwebes at Biyernes. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, gaano karaming mga driver ang lalahok sa panibagong transport strike? Jiggy, aabot nga sa kalahating milyong driver mula sa iba't ibang transport sector yung dadalo nga dito sa tigil pasada na naman sa may Huwebes at sa Biyernes. Kabilang na rin dyan yung mga UV Express drivers, TNVS drivers at maging yung mga trucker ay lalahok na rin. Nito nga lang kaninang umaga ay binwenamanuhan na tayo nitong ilang mga miyembro ng Manibela at yung mga tsuper doon ay tumigil na sa pamamasada at nagwelga na nga doon sa may Maynila. At sabi nila dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, yung karamihan sa kanila ay nasa 50 pesos na lang yung nate-take home sa isang buong araw nga na pamamasada. Kaya naman yung ilan ay pinili na rin na pumasok nga dito sa pangangalakal ng basura. Pakinggan natin yung hinaing ng mga tsuper. Yung mga plastic doon, yung mga karton, iniipon namin yun. Ilang linggo na, yung mga kasama ko, mga kasama ko, dinadala namin sa junk shop. Di ba? Para kami mabuhay. Magtitinapay na lang ako, titipid ako. Dahil baka mamaya wala na pambaon. Tulad ko, anak ko ngayon, graduating ng grade 6. Jiggy, sabi nga ng grupong Piston, ito na yung isa sa pinakamalawakang tigil pasada na kanilang gagawin dahil nga marami rin silang kasama. Yung Association of Bus Employees naman dito sa Pilipinas ay sinabi rin nila na ginaya na nila yung estilo nga ng Manibela dahil kanina rin ay tumigil na nga sa pamamasada o sa pagbiyahe yung ilan sa kanila. Pakinggan natin ito. Ito pong 26 at 27 ay maglulunsad po yung bahagi ng Baguio, yung Pampanga at Bulacan, yung Sorting Tagalog, at sa bahagi po ng Bicol at Quezon, Batangas, at gayon din sa bahagi po ng Cebu, at bahagi po ng Iloilo, ng Bacolod City at Davao City, at sa bahagi po ng General Santos City. Ay sabay-sabay po yan na puputok ngayong March 26. Ang welgang ito ay sabi nga natin mas malawak yung aabutin. Marami na pong bus companies ngayon ang nagtitigil ng biyahe, lalo na yung mga maliliit na operators. Kundi man, nagpapabiyahe man sila pero piling araw na lamang at piling oras. Rainiel, doon sa press con kanina, nabanggit ba nila na may pag-asa pa bang mapigilan itong mas malaking tigil pasada?
Jiggy, sabi nga ng mga tsuper, may hilot lamang sila na itigil nga itong malawakang transport strike. Una ay kung alisin na nga yung buwis sa langis. Pangalawa naman ay kung ma-rollback ng 55 pesos per liter yung presyo ng petrolyo. Pangatlo naman, Jiggy, ay hinihiling din nila na sana nga ay maaprubahan na yung taas pasahe na kanilang hinihingi. At pang-apat, yung kanilang pinakahuling ang hinihiling ay sabi nila ito yung isa sa pinaka-importante kung iwaksina o tuldukan na nga yung pagpapatupad nitong oil deregulation law. Jiggy. At nauna nang binigyan ng ayuda mga tricycle driver, anong schedule para sa iba pang mga PUV driver? Jiggy, sabi nitong DSWD, no, itong TNVS drivers ay mabibigyan ng bukas. Sa Miyerkules naman itong mga jeepney drivers. Sa Thursday at sa Friday, nakahilera naman o planchado na nga yung pagbibigay naman doon nga sa ilan pang mga delivery rider. At sa Sabado ay bibigyan naman itong mga motorcycle taxi drivers. At Jiggy, kung magtatanong no, yung ilan sa ating mga kapatid, paano naman yung mga nasa probinsya? Sila nga raw ay mabibigyan ng 5,000 pesos na ayuda gaya ng mga pinamamahagi dito sa Metro Manila pagkatapos na nitong Holy Week. Pero sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi daw to yung huli at madadagdagan pa nga yung ibibigay na financial subsidy dito sa mga tsuper. Jiggy, usapin naman ng taas pasahe, no, yung ilang mga grupo ay isusulong muli sa LTFRB yung hiling nga nila na 5 peso increase. Ito ay una na rin kinumpirma sa atin ng grupong Piston kahapon. Jiggy. Yan ang ulat ni Reynel Pawid live mula sa Mandaluyong. Sa mga kapatid nating sumasakay ng tren, pinatupad na simula ngayong araw ang 50% discount sa MRT3 at LRT2. Live mula sa MRT Taft Avenue Station sa Pasay, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, mas dumami ba mga pasahero dahil sa discount? Alam mo, Jiggy, kapansin-pansin nga yung pagdami ng mga pasahero ngayong Monday rush hour dito sa Taft Station sa MRT3. At dahil nga dyan sa pagpapatupad yan ng malawakang 50% discount para dito sa MRT3, pati na rin sa LRT2. Kaya yung ilang mga nakausap nga natin kanina, ang hiling nila, sana daw magtuloy-tuloy na yung ganitong klase ng diskwento. Sa ngayon kasi, Jiggy, yung usual na 28 pesos na end-to-end journey mula yan sa North Avenue hanggang Taft Station, tinapyas na into 14 pesos na lamang po. Samantalang bukod dyan, yung ibang mga biyahe naman na malapit lang, nasa 6 to 8 pesos na lamang ang babayaran. At para sa mga kapatid natin na curious, automatic na discount na po yan. Kapag hawak mo ang beep card mo, matik madidiskwentahan na yan. Pati na rin yung mga single journey ticket, pati na rin kung magbabayad ka gamit yung e-wallet. Kung mula North Avenue naman hanggang Ortigas, Shaw Boulevard o Boni Station, nasa 10 pesos na lang yung babayaran mo. At kung mula North Avenue patungo naman sa Guadalupe, Buendia at Ayala Station, nasa 12 pesos na lang yan. At kung patungo ka naman ng Magallanes Station, 14 pesos na lang. Pagdating naman sa LRT2, Jiggy, ang dating 35 pesos na pamasahe mula yan sa Recto hanggang Antipolo Station, ngayon 18 pesos na lamang po. Mas mura pa kung gagamit ka ng stored value card kung tawagin nga, dahil dito 33 pesos lamang yung original price at magkakaroon ka ng discount na 16 pesos and 50 centavos. Kaninang umaga pa nga lang, mahaba na yung pila sa mga ticket counter ng mga stasyon dito ng MRT at LRT2. Kasabay ng dagsa tuwing Monday rush hour ang pagpapatupad ng diskwentong yan. Kaya't yung mga commuters, sinusulit daw yung diskwento dahil bawat piso na natitipid nila ay malaking bagay para sa kanila. Pakinggan natin yung mga naging pahayag nila. Papunta pa lang po dito 8 pesos po. Malaki pong discount. Bali pang dagdag pambili ng pagkain sa budget sa pagtrabaho. Sana tuloy-tuloy na kasi syempre lalo ngayon mahal ang gasolina. So need talaga yung ganyan discount. Jiggy, hanggang sa ngayon nga, wala pang abiso kung gaano katagal yung iaabot ng pagpapatupad nitong 50% discount na ito para sa mga linya ng MRT at ng LRT. At iyan, sa dami ng pasahero ay nakakondisyon ba yung mga tren at sapat ba ang mga biyahe nila?
Gigi, alam mo, pagtitiyak nga ng pamunuan ng MRT ay handa naman daw sila sa magiging influx o pagdagsa ng mga commuter na mas pipiliin ng bumiyahe gamit nga itong MRT train. Sa katunayan nga, meron daw silang 19 na MRT units, at bukod dyan, 13 dito sa 19 na units na ito, yung mga 3-car trains kung tawagin, tapos meron naman na 6 na mas mahaba na mga 4-car trains kung tawagin nga. Sapat daw ito lalo na kapag rush hour, okay? So yung rush hour sa mga kapatid natin, pumapatak yan mula first trip hanggang 8 a.m. Yan yung rush hour para sa MRT3. Magra-rush hour ulit pagdating ng hapon, yung uwian na, yan naman yung oras ng mga 4 o'clock hanggang 7 p.m. Pero ang pamunuan naman ng LRT2, Gigi, sinabi nila na limitado lang yung kanilang kapasidad sa ngayon. Dahil originally, meron silang 18 units pero 10 na lamang po yung fully functional. Kaya ang resulta, mas nagiging matagal yung interval ng pagdating ng mga train sa kani-kanilang mga istasyon. Narito yung naging pahayag ng pamunuan ng LRT. May kinalaman dyan. Sagad na kami ng tren. 10 na lang talaga yung naiwan na operational. At lahat yun gumagana naman. And importante dyan, ma-field namin ito, especially during peak hour, yung between 7 to 9 in the morning and then 5 to 7 in the afternoon. At make sure na walang aberya. Yan muna ang latest mula dito sa Taft Station. Balik sa'yo dyan, Jiggy. Yan ang ulat ni Ansuyo live mula sa Pasay. Susunod, Congressman Tiangco tinawag na mapanlinlang ng Malacanang. At daang gasolinahan nagsara pero hinala ng PNP, baka raw modus lang. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Binanatan ng Malacanang si Congressman Toby Tiangco kasunod yan ng payag ng kongresista na kung manalo si VP Sara sa 2028, tiyak na mapapanagot ang mga korap. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sagot ng palasyo kay Congressman Tiangco? Jiggy, sabi ng palasyo, mapanlin lang yung pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco at layon lang nitong impluwensyahan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tiangco, posibleng may ilang kongresista na nais ma-impeach si VP Sara dahil natatakot silang mapanagot sa flood control scandal kapag nanalo ang bise sa 2028 presidential elections. Hamon ni Castro sa kongresista, dapat singilin niya si VP Sara ngayon pa lang kahit bise presidenta pa lang, dapat daw po ay nagtatrabaho na ito para mapanagot ang mga corrupt. Lalo na raw yung mga sangkot sa korupsyon noon pang panahon ng kanyang ama. Narito po yung pahayag ni Yusek Castro. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating sekretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. At Marian, anong reaksyon dito ni Congressman Tiangco? Jiggy, nilinaw ni Congressman Toby Tiangco na hindi siya kumakampi kay VP Sara. Isinusulong pangaraw niyang mapabilis ang impeachment laban sa bise. Narito yung pahayag ni Kong Toby Tiangco. Total, sabi naman 'di ba ng Committee on Justice, sapat na yung ebidensya. Marami silang ebidensya. So kung marami na silang ebidensya na hawak at sapat na yung ebidensya nila para ma-impeach, bakit pa pagtatagalin, 'di ba? Maglabas na sila ng committee report at pagbotohan na namin pagbalik as soon as we get back to Congress. At Marian, mayroong patutsadahan sina Yusek Castro at Congressman Leviste. Tungkol naman ito saan?
Jiggy, mainit nga rin yung sagot ni Batangas Representative Leandro Leviste at Yusek Claire Castro sa usapin naman ng reklamong civil libel. Sa Facebook post kasi ni Leviste kagabi sinabi nito na nagde-demand umano itong si Castro ng kabayaran dahil sa sleepless nights at anxiety na idinulot ng civil libel case na isinampangan niya laban kay Castro. Hirit ni Leviste, wala siyang obligasyong bayaran si Castro pero handa raw siyang sagutin yung gastusin ni Castro sa ospital. Hindi naman itinanggi ni Yusek Claire na humihingi siya ng danyos. Narito yung kanyang payag. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So, that will be part of the case. Jiggy, paliwanag naman ni Congressman Leviste, hindi raw niya inaamin na siya yung dahilan nitong sleepless nights and anxiety nga ni Castro. Kino-quote lang daw niya si Castro sa kanyang compulsory counterclaim. Sa huli sinabi ni Leviste na dapat maglabas ng medical certificate si Castro. Interesado raw kasi yung taong bayan na malaman yung lagay ng kalusugan ng mga kawani ng gobyerno, lalo't higit 2 bilyong piso raw ang budget ni na Presidential Communications Office Yusek Castro at Acting Secretary Dave Gomez. Jiggy, wala pang ang tugon dyan ang palasyo. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Sa ibang balita, sinumitan na ng ICI sa DOJ ang mga dokumento at resulta ng investigasyon sa flood control scam. Kabilang ang siyam na referrals ng ICI sa Ombudsman kung saan 65 personalidad ang nirekomendang kasuhan. Ayon sa DOJ, titingnan nila kung may makukuha silang lead mula rito. Kung hindi raw pasok sa jurisdiction ng DOJ, i-refer nila ito sa Ombudsman para sila magsampa ng mga reklamo. Sa March 31 na magtatapos ang operasyon ng ICI. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ipapaubayan nila sa Ombudsman kung sasampa na reklamo ang pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez. Nauna nang tinanggi ni Romualdez ang mga ligasyong tag-uugnay sa kanya sa flood control scam. Patungkol po doon sa rekomendasyon ng ICI, ito naman po ay isinumite na sa Ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang Ombudsman na mag-reveal ito para po bilang respeto. Siyempre, these are all leads. When normally, the DOJ will have to partner with law enforcement agencies like NBI. Malaking bagay po na may fact-finding body talaga na kinonstitute like the ICI to be able to, with more technical precision, look into these flood control anomalies. Susunod, Iran at Amerika parehong ginigiit na sila ang nanalo sa gera. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Mahigit 4 na rang gasolina ang pansamantalang nagsara sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Pero hinala ng PNP baka modus lang ito para mangipit ng supply. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Casillo. Brian, anong plano ng PNP? Imbisigan ba nila itong mga gas station na ito? Tama, Jiggy, ibinigay na ng PNP yung listahan ng mga nagsarang gasolinahan sa Department of Energy. At pawang mga nasa probinsya, itong karamihan sa mga nagsarang gasolinahan. At gusto ng PNP ngayon ay imbestigahan daw ang mga yan dahil baka naman yung iba ay nagsara lang para makapang-hoard o kaya ay makapang-ipit ng supply ng langis. Katuwang ng DOE ang PNP sa pagbabantay laban doon sa mga abusado at pasaway na gasoline stations. Narito ang pahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Inaasahan natin, sinasabi na up to April 15, yung possible stocks ng lahat ng gasoline stations na pwede pa sila magbenta. Kaya binigay natin to para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. At Brian, sa panahon ngayon, nakikita ba ng PNP na lalong dadami yung krimen?
Jiggy, naghahanda na nga ang PNP doon sa mga posibleng worst case scenario. Kabilang na nga dyan yung pagtaas ng krimen. Kasi kabilang rin dyan yung posibleng looting o yung nakawan doon naman sa mga gasolinahan sakaling patuloy pang lumobo yung presyo ng mga produktong petrolyo. Talo na rin ang PNP na magsagawa ng simulation exercises kontra nga sa mga ganitong gawain. Narito ang pahayag ng PNP. Kasama sa ating police intervention ay yung ating pong estratehiya kung paano natin sasawatain yung posibleng pagtaas ng datos sa crimes against property. Ito po yung sa theft at saka sa robbery. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Quezon City. Mga kapatid, ika nga nila walang nananalo sa anumang gera. Pero mga lider ng Iran at Amerika parehong giniit na sila ang yamado. Sa isang payag, sinabi ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei na natalo na nila ang kalaban. Ayaw namang patalo ni US President Donald Trump. Anya, natibag na nila depensa ng Iran. Plano ng araw nilang bawasan na ang mga pag-atake. Pero mukhang malayo pa yan sa katotohanan. Sa panibagong payag, muli nagbanta si Trump na pupuntiriyahin nila mga power plant ng Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Ayaw namang patinag ng Iran. Gaganti raw sila sa energy at oil facilities sa mga bansa sa Middle East. Sa halos isang buwang gera ng Israel, Amerika at Iran, mahigit 2,500 ang namatay. Sa ganito kalaging na trahedya, may panalo nga ba? Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.